Hello mga Mars! Magandang gabi sa lahat. Sa dami ng aming ginawa ni Mister sa araw na ito, ay late na ako nakapag-edit ng video at nakapag-voice over. Halos alas 10 na rin ng gabi nang ginagawa ko ito. Sa video ko na ito mga Mars ay gusto ko lang mag-share ng kwento sa mga kaganapan namin ni Mister sa araw na ito. Pagkatapos nga namin ni Mister magawa lahat ng mga gawain namin sa tindahan ay nagpunta kami rito sa bilihan namin ng bigas. Napakainit nga sa mga oras na yan pero nakuha pang mag-video ni Mars. At bago naman kami umalis ng tindahan namin ay meron pang mga nakabalot na pang-almusal na mga pansit at yung macaroni. Pero yan naman ay libre na. Ang kagandahan lang sa araw na ito mga Mars, kahit napakarami ng aming trabaho ni Mister sa araw na ito, ay hindi kami masyadong pagod gawa ng nakakuha na ulit kami ng kapalit na katuwang dito sa aming tindahan. Yung kasing isa naming helper na anak ng isa pa naming helper ay nagpahinga na muna sa pagtatrabaho gawa ng may problema sa kalusugan. Pero ang sabi ko sa nanay niya, kung willing pa siyang magtrabaho ay pwede naman. Nakakuha na nga ako ng kapalit dun sa helper at 2 araw nang pumapasok kaya medyo magaan na rin yung trabaho namin ni Mister. Hindi nga naiiwasan mga Mars kapag pagod ka na tapos ang dami mo pang trabaho, hindi ka makapagpahinga. Minsan napakaliit lang na bagay na dahilan ay lumalaki gawa ng pagod ka na at wala ka ng pasensya sa katawan mo. At yun nga yung mga dahilan kung bakit kami nagtalo nung nakaraang Sabado ni Mister. Si Mister kasi yung klase ng tao na kapag pagod na tapos hindi pa pwedeng magpahinga ay mabilis uminit yung kanyang ulo. Yung Mister ko na may pagkakengkoy, joker, pero siya yung tao na madali ring mag-init yung kanyang ulo kapag pagod na. Kaya naman pagka kinabukasan, araw na ng linggo, ang ginawa lang namin ay magluto ng magluto, magawa lahat yung mga trabaho namin sa pagluluto, tapos pati yung mga pa-order, nagawa naman. Tapos kinabukasan, Lunes, luto uli, tinda. Ganun lang mga Mars. Nag-uusap naman kami habang kami ay nagtatrabaho kung ano yung mga kailangan gawin, mga dapat bilhin sa mga gagamitin sa pagluluto. Kahit medyo naiinis pa ako, ay tabi ko na lang muna yun kasi mas kailangan mag-focus sa trabaho. At kaninang umaga ang sabi ko sa kanya na hindi dumating yung delivery ng kanton nung araw ng Lunes. Huling gamit ko na sa 4 na perasong balot ng kanton. Sabi ko, wala na tayong gagamitin bukas. Ang sabi niya, di wag ka mag-alala, nakapag-text na ako doon sa magdi-deliver. Magdadala daw siya ngayong araw. At dito naman sa video ko na ito ay mapapanood din nyo kung paano ko niluto yung paninda kong chop suey. Nagisa lang ako rito ng bawang at sibuyas at yung karne na atay ng baboy, naglagay lang ako ng oyster sauce at ng pamintang powder. At una kong ginisa yung matitigas na part na gulay sa chop suey. Naglagay ako ng tubig, pampalasang asin, powdered seasoning at ng kaunting asukal. At nang mag-half cook na yung pinakamatigas na part na gulay ng chop suey, ay saka ko lang nilagay yung repolyo kasi madali lang itong maluto. Kahit half cook ay ayos na. At maglalagay lang ulit ako rito ng tubig para medyo may konting sabaw itong ating chop suey kasi nga pang karinderya style. At dahil luto na, kaya maglalagay ako ng pampalapot. Ito yung cornstarch na tinunaw sa kaunting tubig. Pagkalagay ay pakukuluin ko lang ito ng mga 2 minuto tapos okay na, luto na itong ating chop suey. Ang order naman ito sa aming tindahan ay 35 pesos ang isang order at pwede kang bumili ng halagang 25 pesos. At mabalik tayo Mars sa nakuha kong helper. Hindi talaga siya pang matagalan dito sa akin magtatrabaho dahil siya ay pupuntang abroad. Inaantay niya lang na magkaroon siya ng employer. At nakita ko masipag at sanay siyang magtrabaho. Mabilis pa at maaasahan mo rin siya. Kasi galing siyang abroad at nagtrabaho bilang isang kasambahay kaya hindi nakakapagtaka na marunong talaga siya sa gawain. Kaya habang naghihintay siya na makakuha ng employer ay pansamantala muna siyang namasukan para naman daw meron siyang pagkukunan ng panggastos. Tinanggap ko na lang din kasi kailangan talaga namin ng katuwang sa tindahan dahil nahihirapan talaga kami ni Mister. At pagkatapos namin magawa lahat ng gawain namin sa tindahan ay napag-usapan namin ni Mister na bumili ng aming stock na bigas dahil paubos na rin yung aming bigas. Ito naman yung brand na gamit namin sa bigas, Master Chef. Maganda siya lalo na sa sinangag kasi maalsa pero bumili rin ako ng bigas na malambot. Ipanghahalo ko para hindi masyadong buhaghag yung aking kanin para sa mga partner ng ulam. Pangit din talaga yung sobrang buhaghag. Maganda lang yun sa pangsinangag pero kapag pinaparisan siya ng ulam, masarap
masarap siyang kainin kapag mainit, pero kapag lumalamig, parang kailangan mo ng maraming tubig sa sobrang alsa ng kanin. Para naman hindi ka mabulunan kasi nga maalsa yung kanin. At pagkatapos namin bumili ng bigas, ay nagpunta naman kami rito sa bilihan ng mga plastic. Kailangan kasi namin ito para sa tindahan. Bumili lang din ako ng kaunti para panggamit. Ang kagandahan sa stock mga Mars ay hindi ka bili ng bili. Naiiwasan yung napapamahal ka. Tapos bili ka ng bili sa palengke ng mga kailangan mo. Kaya bumibili ako talaga ng maramihan para hindi ako bili ng bili sa labas. Pagkatapos namin dito sa may plastikan mga Mars ay nagpunta na kami sa may SM Valenzuela para kumain muna ng pananghalian dahil 3:30 na ng hapon ay hindi pa kami kumakain ng pananghalian. Sunod namin ginawa ay naggrocery kami tapos nagpunta naman kami dito para kami ay magkape. Alam nyo mga Mars, kung dati kapag lumalabas kami ni Mister ay kumakain lang kami sa labas, ngayon hinahanap na namin na pagkatapos kumain ay magkakape naman kami kasi parang ang sarap talagang magkape pagkatapos mong kumain na may kasamang panghimagas, di ba Mars? Tapos habang nagkakape ay nagkikwentuhan. Sabi nga ng anak ko ay quality time daw. Pagkatapos namin dito mga Mars ay nag-aya na akong umuwi kasi nga marami pang gagawin, aayusin pa yung grocery tapos gagawa pa ako ng video. At pagka-uwi ko naman ay merong taong naghihintay sa akin kasi nga napangakuan ko siya na papalitan ko lahat yung mga naipon niyang mga barya. Kasi ang hirap talaga ng barya lalo na sa umaga. At pagkatapos ng bilangan ng barya ay inabot ito ng 12,000 na aking pinalitan. At etong si Mister ay nagumpisa ng maghakot. Hindi niya na hinintay dumating yung aking isa pang anak na lalaki para matulungan siya sa pagbubuhat ng mga bigas. At nang dumating na itong anak kong lalaki ay siya na yung nagsara ng aming tindahan. At dahil malapit na yung birthday nitong aking anak kaya nagpa-advance na ako ng regalo. Binilhan ko nga siya ng 2 t-shirt at sinusukat niya na.